May 6 na yugto ng pagsubok para maging ganap na lalaki sa lugar na Papua New Guinea ang pangalan. Ang isa at ang pinakamahalaga sa mga yugto na ito na dapat malampasan ng sinumang lalaki ay ang paglunok ng tatawagin na lang nating dagta ng saging. Sa madaling sabi, bago ka matatawag na totoong lalaki roon ay kailangan mo munang isubo ang saging ng at lunukin ang dagta na ilalabas nito. Alam kong dito pa lang ay di mo na kakayanin. Pwera na lang kung may twist ang iyong pagkatao. Tiyak akong mag-i-enjoy ka for some reason. Pero kung hindi naman, huwag mag-alala. Dahil nagsisimula pa lang tayo, may iba pang yugto ng pagsubok upang matatawag kang lalaki sa lugar na iyon. At syempre, may kwento sa likod nito. This is Kamatay Story kaya hindi na natin patatagalin to. Let's do this! Sa lipunan natin ngayon ay dapat mag-ingat tayo kung paano natin tinitingnan ang iba't ibang paniniwala ng mga tao. Maaring sa atin ay hindi ito kaya-aya, pero sa kanila ito ay napakahalaga o sagrado. Sana respetuhin na lang natin at iwasan ang mga masasakit na komento. Kaya sa bidyong ito ay iminumungkahi ko na huwag magpatuloy na manood ang isang close-minded na tao. Dapat open-minded tayo rito. Okay ba? Tuloy na tayo sa ating paksa. Ang Sambia people na kilala rin sa tawag na Simbari Anga ay isang tribo na naninirahan sa kabundukan ng Papua New Guinea. Ang Papua New Guinea ay isang bansa sa Oceania na nagtataglay ng malawak at iba't ibang kultura. At ang pinaka nakakaiba sa kanila ay ang Sambia tribe. Ang Sambia tribe ay matatagpuan sa tinatawag na Kratki Mountains. Tanging pangangaso at pagsasaka lang ang kanilang pangunahing ikinabubuhay at tinatayang nasa 3,000 meters lang pwede nila itong gawin dahil bawat tribo ay may kanya-kanyang teritoryo. Noong 1989, ang populasyon ng Sambia tribe ay tinatayang nasa 2,700 lamang. Gayunpaman, ayon sa pag-aaral, bawat taon ay nadadagdagan ng 5% ang mga tao rito. Kaya hindi nakapagtataka na dumami sila sa kasalukuyan. Dahil nga lumubo na ang kanilang populasyon, ay nahati ito sa 2 uri ng nayon. Ang tinatawag na nangungunang uri at matitibay na uri. Ang nangungunang uri ay nanatiling namuhay sa tuktok ng kabundukan, habang ang mga matitibay na uri ay bumaba at inangkin ang malaking parte ng kalupaan ng Papua New Guinea para sa pangangaso at pagtatanim. Ang Sambia people ay likas na matitibay sa kahit anong aspeto, lalo na sa usaping pagkalalaki, dahil may istrikto silang pamantayan dito na matatawag na nating nakaugalian na sa kanila. Dito sa atin ay madali lang patunayan na isa kang totoong lalaki, di ba? Kailangan mo lang biyakin ang isang mani at panindigan ito. Sasabihin na sa iyo agad, yan ang totoong lalaki. Good job. Ngunit sad to say, kumpara sa Sambia tribe, ito ay wala sa kalingkingan man lang sa kanila. Dahil doon ay may 6 muna silang pagsubok na pagdadaanan para matawag silang totoong lalaki. Ang Sambia tribe ay naniniwala na ang mga babae ay isang napakadelikadong mga nilalang para sa mga lalaki. Kaya ang unang pagsubok ay nagsisimula agad sa pagtungtong pa lang ng batang lalaki sa edad 7 hanggang 13 taong gulang. Ang isang batang lalaki na ito ay kailangang mawalay sa kanyang ina at iba pang mga babae sa lugar para patunayan na mabubuhay ito kahit walang babae sa kanyang buhay. Ito ay tinatawag sa kanila na maku. Unang pagsubok pa lang yan, tiyak laglag na ang marami sa atin. Masiba pa naman tayo sa mani. Kapag nahiwalay na ang isang bata sa mga babae, dadaan naman siya sa pangalawang pagsubok o proseso, ang tinatawag na Jorongdo. Ito ang pinakamasakit sa lahat ng pagsubok dahil dito masusukat ang tibay ng isang lalaki physically. Ang pisikal na pagsubok ay tutusukin ang magkabilang dulo ng ilong ng lalaki ng matalim at maliit na stick. Ito ang dahilan kung bakit makikita mo ang mga hitsura ng mga lalaki sa kanila
na parang may kinabit na hikaw sa mga ilong. Ito ay sumisimbolo sa kanilang lakas at abilidad na magtiis sa anumang sakit. Sunod ay ang pagsubok sa pag-iisip, ang pinakamahirap sa lahat dahil may posibilidad na mag-iba ang kulay mo dito. Ang isang binata ay ipakilala sa mga matatandang mandirigma sa kanilang tribo. Dito ay pinapasubo nila ang kanilang tatawagin na lang nating hindi ordinaryong saging sa mga binata at pinapalunok ang dagta nito. Ayon sa kanilang paniniwala, ang dagta na binubuga ng mga lalaki ay nagtataglay ng tinatawag na spirit of masculinization. Kaya pala pinapalunok ay para raw mag-mature agad ang mga ito bilang ganap na lalaki at lumaking malakas at matibay. Ano to, gatas lang? Hindi kaya maging kabaligtaran ang resulta nito? Hindi naman siguro dahil sinasabi na lahat ng lalaki sa lugar ay dumaan sa pagkain ng saging ng kabaro at paglunok ng dagta nito. Ang proseso na ito ay tinatawag na fellatio. Sa yugto naman na tinatawag na nupusya ay nasa 16 na taong gulang na ang isang lalaki. Maghahanap siya dapat ng maaasawa sa yugto na ito. Kung may karibal naman ang isang lalaki roon sa kanyang napusuan sa kanilang tribo, simple lang ang solusyon. Mapupunta ang chicks sa lalaking mananalo sa pakikipagbuno. Talagang pahirapan ang pag-angkin ng isang pirasong mani doon. Ganun naman talaga dapat. Panglimang yugto ng pagsubok ay ang tinatawag na taiketnye. Ang isang lalaki na nakahanap na ng maaasawa ay hindi agad yan makakabungkal ng lupa ng babae. Hihintayin muna nitong maging ganap na dalaga ang asawa. Sa unang araw ng pagdurugo nito ay siyang araw na bubungkalin mismo ng lalaki ang lupa na iyon. Literal na madugong labanan ang kinalabasan. Ngunit hindi pa riyan nagtatapos ang lahat. Akala mo ba naganap ka ng lalaki dahil nagawa mong mangbungkal ng lupa ng babae? Hindi ganun yun para sa Sambia tribe dahil may huli pang yugto na dapat lampasan ang mga lalaki sa kanila. Kailangan munang magbunga ang ginawa nitong pangbubungkal sa lupa ng asawa para kapag ang kanyang asawa ay nanganak, idadaan ang sanggol sa isang ritual na tinatawag na mundung. Pagkatapos ay aalagaan ng lalaki ang kanyang asawa at anak sa mahabang panahon at yan pa lang siya tatawaging lalaki at mandirigma ng tribo. Tandaan na kahit isa man lang sa pagsubok na ito ang hindi magagawa ng isang lalaki ng Sambia tribe ay hindi pa rin siya maituturing na lalaki. Kaya kung baog ka sa lugar na ito ay siguradong disqualified ka na maging mandirigma, pero at least sinubukan mo ang 6 na yugto kaya makukuha pa rin ng isang lalaki ang respeto ng kanyang mga katribo. Hindi biro ang maging isang tunay na lalaki sa tribo ng Sambia. Alam kong marami sa atin ang hindi sang-ayon sa proseso na ito, lalo na ang pangatlong yugto, pero sa huli wala pa rin tayong karapatan para husgahan ang nakaugalian nilang ito. Kaya mas mainam na palawakin pa natin ang ating pag-unawa sa mga bagay na ito. Kaya ito na lang, kamata, alin ba sa mga yugto na ito ang sa tingin mo na kayang-kaya mong lampasan? Alin naman dito ang hinding-hindi mo magagawa? Kung meron man, ipaalam ang iyong sagot sa pamamagitan ng ating comment section at nakahanda akong basahin ito. Dito matatapos ang isa na namang kamata story natin at ganun pa rin, inaanyayahan ko kayong i-like ang video kung nagustuhan nyo lang naman at subscribe na rin sa aking channel kung bago ka pa lang. This is Leon Mata, hanggang dito na lang. Salamat!